mga bossing. Ang hirap paniwalaan, mga kababayan. Ngayon ang kwento nung driver ay meron daw hotel na pinuntahan daw po sila. 'Di ba? Meron daw pong hotel na silang pinuntahan mga bossing. At kung hindi ko na madetalye kung ano ginawa, kumain, whatever, etc. doon sa hotel na yun. Which is, yun daw po ay yung Ayon Hotel. No? Na dati daw po pala, pag-aari po yun ni Yusek Cabral. Sabi ni Malusi ron, driver daw, taga Davao. How true it is? Naku, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano po? Ngayon mga kababayan, pag-aari pala dati ni Yusek Cabral yung Ayon Hotel na yun, mga bossing. Ngayon, siyempre, pinuntahan mo yan. Bakit pumunta? Bakit ganito? Bakit ganyan? Etc. Kasama po yun sa aalamin po ng kampo ni John Vic Remulla, mga boss chief amo, sir. Di ba? Bakit ganito? O bakit nagpaiwan doon tapos hotel, tapos ganito, tapos bumalik, etc. etc. Ano yung ginawa doon? Ano mismo yung mga kinain doon? Baka may mga kinain, etc. na dahilan kung bakit siya mahilo. No, 1 hour lang daw sa hotel. Sabi ni John Vic, sabi ni Jorge Edralin. Ano ba yung kinain? Baka yung kinain niya ang naging sanhi kung bakit siya nahilo. At yun, pag-upo niya doon sa mismong gutter nung pinaka gilid, ay nahulog siya. Aalamin po talaga yan. Ano po, walang pinupolitika, walang inaano, kasama po lahat yan sa investigasyon mga bossing. Lahat ng anggulo. Ngayon, napag-alaman nila na yung hotel na pag-aari dati ni Yusek Cabral ay ibinenta dito daw sa Eric Yap. Yung nakita ko yung balita, nagngangalang Eric Yap. Ang tanong nga dito, ang bungad niya dito, ang headline niya dito ng balita online, anong relasyon? Hotel tinuluyan ni ex Yusek Cabral, pagmamay-ari niya hanggang 2025. Binenta kay Eric Yap. No? Sabi dito, lumabas umano sa investigasyon na pagmamay-ari ng pumanaw na si dating DPWH Yusek Catalina Cabral ang hotel na tinuluyan niya sa Benguet hanggang 2025 at ibinenta ito sa nagngangalang Eric Yap nito ring taon. Ang tanong, kasi sabi nila sa nagngangalang Eric Yap, hindi natin sigurado kung eto bang Eric Yap na ito mismo, no, yung tinutukoy dyan, mga bossing. So ngayon, ayon sa naging panayam, sinabi niyang nakita raw nilang pagmamay-ari ni Cabral ang Ayon Hotel na tinuluyan bago ito mahulog umano sa bangin sa Quezon Road noong Huwebes. Nakita kasi namin yung Ayon Hotel kung saan siya tumira ay pag-aari ni Yusek Cabral hanggang 2025. Pero binenta niya noong 2025 sa isang nagngangalang Eric Yap. No? Ngayon mga boss chief amo, sir, ito pong mga skandalo na kinasasangkutan po ni Yusek Cabral, mga boss chief amo, sir, malawak ito, madaming tao po ang nasasangkut dito No? Madami pong mga taong nasasangkut dito. Ngayon, sabi ko, ano mismo yung Eric Yap? Kung sakali na ang tinutukoy na Eric Yap ay yung nasa litrato mga bossing. Uulitin ko kasi ang pagkakasabi dito ng balita, tayo naman po ay bumabase lang sa balita mga boss chief amo, sir. No? Hindi tayo kagaya ng mga DDS na mga vloggers na base sa puting ahas, base dito kay Boy Ticol. Meron po akong puting bubwit, hindi tayo ganon. Ang mga resources po natin, yung mismo pong mga balita. Although late na, alam ko, napapanood ninyo na o nabasa nyo na, reaction po nung totoong balita, yung content natin. No? Nabanggit dito, nagngangalang Eric Yap. So ibig sabihin, baka naman hindi Eric Yap, itong Eric Yap na ito, na nasasangkot doon sa mga maanomalyang flood control. Para fair lang doon sa
sa mga taong nababanggit ho natin, mga kababayan. No? Kasi ang sinabi doon mismo sa balita, nagngangalang Eric Yap. So hindi kumpirmado na kung eto talaga iyon. Ngayon magbabalik tanaw tayo mga kababayan para kumpletos recados talagang maintindihan ng ating mga viewers at mga ngayon lang naririnig. No? Ngayon mga kababayan, mga boss chief sir, dadakuin natin, nandiyan na po si Chris Angel, binenta kay Robin Tan. Ito naman po, babalik tayo kung ito yung Eric Yap, mga kababayan, ito po yung nasasangkot, sa flood control. Congressman Eric Go Yap, Sabi dito, nung balita nung Disyembre 9, 2025, Marcos says Eric Yap, Edvic Yap, assets frozen due to anomalous flood control project, mga kababayan. Kapag ka sinabi, flood control, Ghost Project, DPWH, Yusek Cabral, connect-connecta na po iyan, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, kung ito ba talaga yung binabanggit na Eric Yap o nagngangalang Eric Yap ho. Para pero naman po dito kay Congressman Eric Yap ho, mga kababayan. Pero, kumbaga, nandoon na yung linya Kung ako lang, kung sa utak ko lang ang tatakbo, baka etong ang Eric Yap na ito yung binabanggit doon. Kasi connecta flood control, Ghost Project, Cabral, etc. Sabi dito sa balita na ito, sakop ng freeze order ang mga account ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation kay Sky at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal accounts at asset ng mga individual na sangkot sa investigasyon, kabilang sina Eric Yap at Edvic Go. Kabuuang 280 bank accounts ang na-freeze at 22 insurance policies, 3 security account at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter konektado sa Skyyard Aviation, mga bossing. So ngayon dito na tayo. Uminom ng kape muna. Dito na tayo, mga kababayan. Ngayon mga kababayan, papasok sa isipan natin, na galing si Yusek Cabral doon mismo sa hotel na iyon, na ang pagmamay-ari na daw yung Eric Yap, pagkatapos ibenta ni Yusek Cabral, ano ang mga nangyari doon sa hotel na iyon? Yung isang oras, kung ano ang mga kinain ni Yusek Cabral, etc. Ano ang mga napag-usapan? Sino ang mga minute? Sino ang mga pinuntahan doon at bakit mismo doon pa pumunta? Siguro baka malapit. Pero yun yung lahat ng aalamin po. May ipinakain ba dito kay Yusek Cabral? Meron bang tao na kinausap, hinarap, tapos at dahil doon sa pinag-usapan nila nung tao na yon, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng kaba, nataranta si Yusek Cabral. Kaya bumalik doon sa lugar na yon at sinabing magpapahangin, mag-iisip-isip. Ngayon, siyempre mga kababayan, ang magiging niyan, ang magiging resulta niyan, alamin po lahat. Humingi po ng mga impormasyon doon sa mismong hotel na pagmamay-ari po ng nagngangalang Eric Yap. Sabi ni Malu Siron, tingnan yung CCTV ng hotel or lobby. Yan daw po.